all stand. Have seen a great light on those dwelling in a land overshadowed by death. Light has arisen. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. Then they came to Capernaum, and on the Sabbath, Jesus entered the synagogue and taught. The people were astonished at his teaching, for he taught them as one having authority and not as the scribes. In their synagogue was a man with an unclean spirit. He cried out, "What have you to do with us, Jesus of Nazareth? Have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God." Jesus rebuked him and said, "Quiet, come out of him." The unclean spirit convulsed him, and with a loud cry came out of him. All were amazed and asked one another, "What is this? A new teaching with authority? He commands even unclean spirits, and they obey him." His fame spread everywhere throughout the whole region of Galilee. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Hello po sa inyo, lalo na sa mga kababayan natin sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa kanilang pamilya. Para po sa inyo lagi ang pulang laso na ito. Mabuhay po kayo. Narinig natin sa ating ebanghelyo ang kapangyarihan ni Kristo. In fact, salita lang niya, all-powerful na. Bakit nga ganun ang salita ng Diyos? Sa pamamagitan lamang ng salita ng Diyos, ang lahat ay nalikha niya. Ni hindi niya kailangan ang tulong ng iba. Ganon ang salita ni Jesus na dinidescribe dito. Hindi nga daw siya katulad mangaral ng mga eskriba sapagkat ang mga eskriba kailangan ng tulong ng iba. Magko-coach sila ng kung ano-ano, kung sino-sino para magkaroon ng weight, ng bearing, ng dating, ng arrive, ng power ang pangangaral nila. Kaya oftentimes, maririnig mo sa kanila yung mga salitang nasusulat, ayon kay propeta ganito, ayon kay propeta ganon. Ganon. Pero hindi ganon ang Panginoon. Instead, ang laging sasabihin ng Panginoon, "Amen, I say to you." Amen, ito ang sabi ko. Magsabi man siya ng quotation mula sa iba, ganito pa rin ang idudugtong niya. Nasusulat, narinig niyong sinabi, pero ito ang sasabihin ko sa inyo. So walang ibang pinanggagalingang kapangyarihan ng salita niya, kundi mismong siya. Dahil ang salita ng Diyos ay siya. Salita ng Diyos ang naririnig mula sa Kanya. Magtataka ka pa ba kung bakit makapangyarihan talaga? In connection with this, nakita niyo naman, inuutusan lang niya sa pamamagitan ng salita niya. Ang masamang espiritu ay lumalayas na. In fact, kailayo ni Kristo sa mga nagpapalayas mula noon hanggang ngayon ng masasamang espiritu na gumagamit ng kung ano-anong mga salita, mga ritual formula para lamang ang masamang espiritu ay mapalayas. Kung minsan, sumasablay pa.
Dami ng sinabi, dami ng ginawa. Sumablay pa. Si Kristo, mabilis lang, simple lang. Tumahimik ka. Lumabas ka sa Kanya. Tapos. Kung ang lahat ng mga nagpapalayas ng masamang espiritu na tao, ay katulad ni Kristo, na mabilis lang napapalayas ng masamang espiritu, di wala na tayo mga pelikula tulad ng Exorcist na yan, tulad ng Annabelle na yan, na halos kalahati ng kabuuan ng pelikula ay tungkol sa pagpapalayas lang. Tagal lumayas, di ba? Kasi naman, akala mo, wala na tumahimik na Nang bilang, ganun. But not so with Jesus. Pag pinalayas niya, layas talaga. Umaalis ng pupwit-pwit talaga. Nakapangyarihan. Kaya nga kung tatanungin ako, kung gusto kong magkaroon ng superpower o gusto kong maging superhero, ang nanaisin ko, hindi kapangyarihan ni Superman, hindi kapangyarihan ni Spider-Man, Batman, Aquaman. Hindi. Ang kapangyarihan ni Kristo. Yan ang dahilan kung bakit nagpa-paint ako dati kay Wilfredo Ofi Maria, yung nag-paint ng magandang painting dyan sa may pintuan. Ganito ang pinapaint ko sa kanya. Ayan, sa paligid ng mga superheroes, nasa gitna si Kristo. Sapagkat siya naman talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat ng yan. Fiction yung lahat, si Kristo hindi. Totoo ang kapangyarihan ng Panginoon. And besides, handa niyang ipagkaloob sa atin ang kapangyarihan yan. Iduluhin mo, Superman, ako sino ya? Mabibigay ba nila sa'yo ang kapangyarihan nila? No, si Kristo. Buong lugod na ibinibigay sa atin ang kapangyarihan niya. Luke 10:19, sabi ni Kristo, "Behold, I am giving you authority to trample on scorpions and serpents and over all the power of the enemy, so that you will not be hurt by enemies." Ay, isipin po ninyo, over all the power of the enemy. Sinong kalaban? Hindi ang demonyo. Pag samasamahin mo lahat ng kalaban ni Superman, ni Aquaman, ni Wonder Woman, ni Spider-Man, kung totoo man ang lahat ng yan, granted kung totoo man ang lahat ng yan, pag samasamahin mo, isa lang naman ang pulot dulo niyan. Sino? Si Satanas. O di ba yun ang sabi ni San Pablo? Ang kalaban natin ay hindi basta tao, kundi ang tagapamahala ng lahat ng kadilimang bumabalot sa mundong ito, si Satanas. Anong sabi ni Kristo? Luke 10:19, I am giving you authority over all the power of the enemy. Kahit wala tayong power tulad ni Kristo, pag binigyan ka ng otoridad, nagkakapower ka tulad niya. Kasi nagkakaroon ka ng kapangyarihan sa pangalan niya. Therefore, anumang challenge ang ibigay sa atin ng demonyo, kakayanin natin dahil sa kapangyarihang binibigay ng Panginoon sa atin. Not just that. Ang sabi sa Ephesians 2 verse 6, Jesus raised us up with Him, seated us with Him in the heavenly places. Kaya sa totoo lang, we are heavenly people. That while we live in this world, sabi sa Philippians 3:20, our citizenship is in heaven. Yan ay kung tayo'y namumuhay bilang mga tunay na anak ng Diyos, katatakutan talaga tayo ng dyablo. Kasi kapag nakikita niya tayo, nire-remind natin siya kung nasa sa atin talaga si Kristo ng kanyang pagkatalo more than 2,000 years ago. Pag nakikita niya tayo, kung tayo'y tunay na nabubuhay bilang Kristiyano at tagasunod ni Kristo sa mundong ito, the devil will be like, nako, eto na naman tayo Tatalunin na naman ako Kung tayo nabubuhay talaga bilang Kristiyano, Remember that, Kasi hindi automatic yung kapangyarihan ngayon. Hindi tayo katatakutan ng dyablo kapag best friend niya tayo. Hindi tayo katatakutan ng dyablo kapag kampo na tayo. Hindi. Katatakutan tayo ng dyablo at magkakaroon tayo ng kapangyarihan talaga ni Kristo kapag tayo nabubuhay bilang mga mamamayan ng kalangitan sa mundong ito. At kung ganyan, pansinin po ninyo kung paano tayo lalabanan ng dyablo. Yung primary weapon niya sa atin is deception. Panloloko, panlililang, panggugoyo. O isipin nga po ninyo, sa lahat naman ng pwedeng maging superpower, yun ang pinili ng demonyo na gamitin laban sa atin. Deception. The devil is the prince of all lies. Siya ang pinakasinungaling. Sa lahat ng kapangyarihan, yun ang ginagamit niya sa atin. Bakit? Sapagkat alam niya na kung tayo nabubuhay talaga bilang tunay na mga anak ng Diyos sa mundong ito, hindi niya tayo kakayanin. Kaya't ang gagawin niya, He will deceive us. He will trick us. Lolokohin niya tayo into thinking, di mo kaya. Hindi ka nagagaling pa.
Hindi ka mahal ng Diyos. Kinalimutan ka na ng Diyos. Ang buhay mo hindi na magiging maayos. Yun! Kapag pinaniwalaan mo yon, dun ka matatalo ng Diablo. Kasi alam niya, hindi siya uubra sa'yo. Pero pag naniwala ka sa Kanya, dun ka matatalo. No wonder, sa Bible, bukod sa serpent o ahas, ang demonyo ay likened, tinutulad sa isang leon. Ahas kasi mapandinlang, mapanloloko, cunning. Leon dahil kakonektado sa kanyang panloloko. Maingay, matungal. Sige nga, ang leon ba ang pinakamalaki, pinakamalakas na animal in the jungle? Hindi. Pero bakit siya ang king of the jungle? Of course, marami siyang ibang mga abilidad. Pero sa wari ko, malakas. Umatungal. Sa kanyang malakas na pag-atungal, nakasisindak. Akala mo sobrang lakas. Akala mo sobrang laki. Nasisindak pati elepante. And that is the devil's way of deceitfully threatening us. He plants fear, doubt, sadness in our hearts. Kaya't ang lesson, huwag pasisindak sapagkat yang pagpaplant lamang niya ng seed of fear, doubt, and sadness in our hearts, bahagi yan ng kanyang pambabluff. Kasi alam niya, hindi kanya kaya. Hindi nga siya leon eh. Kung leon pa siyang totoo, matakot ka. Hindi nga eh. 1 Peter 5 verse 8, the devil is like katulad lang, tumutulad lang, nagpapanggap lang. Kaya huwag kang mag-alala. Mas lalong hindi ka dapat matakot. He is just all bark, but no bite. Di ba sabi ng ating Panginoon, o nasabi sa Bible, tinanggal na ng Panginoong Hesukristo dahil sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, ang sting o kaya ang pangil ng demonyo, wala na eh. Kagatin ka man lang. Ito. At yung rason kung bakit patuloy siyang nagro-roar, nagbabark, is because he just wants us to back out. O di ba? Halimbawa yung aso. Bakit kung maatungal yung aso? The dog wants you to back out. Di ba? Ganon ang Diablo. May mga pagkakataong, ang lakas ng bark. He wants you to back out. Eto ang tanong. Nakaka-intriga yon. Di ba madalas ang demonyo? Lapit ka, may gagawin tayo, magnanakaw ka, mangangalunya ka, magdo-drugs ka, lapit ka. Hindi lang pala gano'n ang Diablo. Ang Diablo, all roar, all bark, but no bite, threatening you, deceiving you, for you to back out. Kasi hindi na naisin ng Diablo na mag-back out ka kung hindi niya nasa-sense na may mangyayaring maganda at mararanasan kang maganda kung patuloy kang lalabat at mag-move forward sa Kanya. Palaban sa Kanya. Tandaan po natin, yung narinig nating Ebanghelyo, chapter 1 of St. Mark. St. Mark's version of the Gospel. Ibig sabihin, ito ay bahagi ng simula ng public ministry ni Jesus. Ito na yung simula, mangangaral na siya. Magpapagaling na siya. Gagawa na siya ng maraming milagro. Ito na. At magpapalayas na siya ng marami pang mga masamang espiritu. Ito na yun. Chapter 1, version ni St. Mark. At nagsimula ito sa pamamagitan ng pag-iingay ng Diablo. Sa Tagalog version, sumisigaw. Sumisigaw. Kaya nga sabi ni Kristo sa kanya, be quiet! Sumisigaw siya sa simula pa lang. What have you to do with us? Anong pakialam mo sa amin? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita. Ikaw ang banal na anak ng Diyos. Ganun. Yung level ng sigaw. Nakakairita. Nakakarindi. Bakit ganun ang Diablo? Nasa sense ng Diablo. Ito na yun eh. Ito na ang simula ng pangangaral niya, ng paggawa niya ng himala. Ito na ang simula ng katapusan namin. Ito na ang simula. Marami siyang palalayasing kampun ko. Ito na yun eh. Kaya ito'y desperadong attempt ng Diablo sa una pa lang para mag-back out si Kristo. And so the enemy will not continuously roar at you, bark at you, if he does not sense that something great is ahead of you. Kaya, pasisindak. Yung fear na nararamdaman mo ngayon dahil sa problema,
o mararamdaman mo pagdating ng panahon dahil sa problema, natural yan. Yung worry, natural din yan. Yung lungkot, natural din yan. Alangan namang hindi ka malungkot, hindi ka mag-alala, hindi ka matakot, malubha ang sakit ng mahal mo, malubha ang sakit mo, darating yan. At normal yan. Bakit? Kasi bahagi yan ng pag-roar, bark ng demonyo sa iyo para iwanan mo ang pananampalataya mo, para magtampo ka sa Diyos, para magalit ka sa Diyos. Pero kahit normal yan, huwag kang patatalo diyan. Huwag kang padadala diyan. Patuloy kang magdasal, magsimba, magpakabuting tao, sumampalataya sa Kanya. And yes, kahit sobra na yung takot mo, kahit sobra na yung pag-aalala mo, kahit sobra na yung lungkot mo, kasi ibig sabihin nun, sobra na rin ang pag-roar, pag-bark, paghiyaw ng diablo sa iyo. For your information, sana nakita ninyo na sa una pa lang sumisigaw na ng diablo. Pero nung sumigaw siya, nung huli, I think ito na yung pinakamalakas. Napapansin ninyo sa mga movie ng exorcist o sa mga videos ng totoong demonic possession, bago lumayas at mawala yung diablo, anong nangyayari? Sumisigaw ng malakas ang diablo. Pero pagkatapos nun, calmness, peace, wala na. Kaya ako sinasabing, pag sobrang lungkot mo na, sobrang takot mo na, sobrang pag-alala, kumapit ka pa rin, ha? Magdasal ka pa rin, magpakabuting tao ka pa rin, sapagkat malamang yun na ang huling sigaw ng diablo. Mawawala na siya sa buhay mo, mapagtatagumpayan mo na ito, at mararanasan mo na ang magagandang plano pa ng Diyos para sa iyo at sa pamilya mo. John 10 verse 10, the devil is a thief, magnanakaw ang diablo. Bobo ba ang diablo? Magnanakaw sa buhay mo? O wala naman siyang nanakawin sa iyo? Hindi ganun ang diablo. Kaya kanya sinisindak, pinagbaback out. May maganda pang mangyayari sa buhay mo. Yun ang gusto niyang nakawin sa iyo. Kaya mas lalabas na mas bobo tayo sa diablo kung ipananakaw natin ito. Laban. Hanggang sa huli, laban. Ito sana ang hiling nating biyaya sa banal na pagdiriwang. Dahil dito rin natin mapapatunayan kung ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos ay tunay talaga. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. 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 Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko, Alam kong dirinig ng sapagkat mahal niya ang ako. samo ko. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong di rin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, tulungan mo akong patuloy na kumapit sa iyo. Malaki talaga ang pananampalataya ko eh. Pero dahil kung minsan sa mga matitinding problema, lumiliit na. Pero di ba sabi mo, kahit
sinlaki man lamang ng butil ng mustasa, ayos na. Basta yung maliit na butil na yon, aalagaan na namin yon. Hindi na namin pababayaang lumiit pa o mawala pa yon. Tulungan mo lamang po ako, Panginoon, na patuloy na kumapit sa iyo. Kahit isang daliri nilang ang nakakapit, hindi ko ito ibibigay sa diablo. Hallelujah! Patuloy akong magdarasal. Patuloy akong magsisimba. Patuloy akong aasa. Patuloy akong maniniwala na mahal mo ko. At hindi yun nagbabago. Na may maganda pa rin mangyayari sa buhay ko. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon ay babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Panginoon, yung tindi ng problema ko ngayon, sana ito na yung huling sigaw ng diablo. Napapagod na ako, nahihirapan na ako, pero naniniwala ako sa kapangyarihan, sa kabutihan mo. Hindi mo ako pababayaang patuloy na maghirap kung wala kang magandang binabalak. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. At ito ay kine-claim ko para sa sarili ko. Kung lalapit kay Jesus, glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.